Kinabukasan ay pumunta si Hab-Iki sa kumpanyang Devi para kumuha ng bodyguard at ipinakilala siya sa may-ari na si Jeren Devi, pero nang masdan ng mabuti ni Devi si Hab-Iki ay agad niya itong tinrato ng sobrang masigla dahil naaamoy niya ang pera sa kanya. Lumalabas na mayroon siyang kakayahan na makaramdam ng mabangong amoy mula sa mga taong mayaman o malapit ng yumaman, pagkatapos ay ipinakita kay Hab-Iki ang ilang matatapang at maskuladong lalaki para piliin bilang posibleng bodyguard, pero tinanggihan niya ang lahat ng ito. Hindi dahil kulang sila sa lakas kundi dahil wala sa kanila ang may sapat na mana points at sa huli, gusto niyang magamit ang superior healing at perfect healing na kakayahan mula sa aklat ng medisina, at nangangailangan iyon ng bodyguard na may sapat na mana. Ipinahayag ni Devi kay Hab-Iki na marami pang ibang pagpipilian, pero sa sandaling iyon ay nakatanggap si Hab-Iki ng payo mula sa Diyos na humanap na lang siya mag-isa. Sinimulan ni Devi na gabayan si Hab-Iki sa susunod na grupo ng pagpipilian nang mapansin ni Hab-Iki ang isang madilim na pasilyo sa gilid. Iginiit ni Devi na may ilang pagpipilian doon pero hindi niya ito nire-recommend dahil hindi angkop ang mga iyon para sa regular na trabaho o sa laban, hindi sila nakabalik sa kanilang sariling lupain kaya pinayagan na lang ni Devi na manatili roon. Naisip ni Hab-Iki na baka pareho ang sitwasyon nila sa kanya kaya't hiniling niya kay Devi na dalhin siya roon. Dinala ang bida sa loob at nakita niya ang isang lalaking beastman na parang lobo na nagbabantay sa isang batang babae. Nagtaka siya kung bakit sila nakakulong kaya't ipinaliwanag ni Devi na nawalan ng kontrol ang beastman habang sinusubukan na protektahan ang bata. Napag-alaman na ang batang babae ay may kakayahang mahika pero wala pa siyang kontrol dito kaya kusa itong naglalabas ng walang babala, dahil dito ay sinuri silang dalawa ni Hab-Iki at nagulat siya nang makita na may ilang stats na nakatago. Ipinaalam ni Sapo na peke ang kanilang stats at iminungkahi na gamitin niya ang kakayahang Expert Eye, na pinakamataas na antas ng pagsusuri sa mundo at direktang ibinigay ng Diyos at ginamit ni Hab-Iki ang Expert Eye at muling sinuri ang dalawa. Natuklasan niyang ang Beastman ay si Cloud na isang level 95 na bayani, samantala ang batang babae ay si Lilian at taglay niya ang estado na Wild Sanctuary, ibig sabihin ang kanyang kaluluwa ay direktang konektado sa kaharian ng mga Diyos. Pinag-isipan ito ni Hab-Iki at napagtanto na pareho silang may higit sa sapat na mana, pero hindi niya maiwasang magtanong kung pinapayagan ba siyang isama ang isang bayani at isang santo. Sumagot ang Diyos at ipinaliwanag na gawin niya kung ano ang gusto niya. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Sapo kay Hab-Iki na gamitin ang teknik na tinatawag na relief measure at di malinaw ang paliwanag ni Sapo kung bakit niya ito dapat gamitin, pero inisip ni Hab-Iki na maaaring ito ay kakayahang tumulong kay Cloud sa pamamagitan ng pag-alis ng anumang sumpa na nasa kanya. Nagdesisyon si Hab-Iki at piniling bilhin silang dalawa at napasigaw si Devi sa tuwa dahil mas lalo pang lumakas ang amoy ng kayamanan na nagmumula kay Hab-Iki. Pagkatapos nito ay dinala ng bida sina Cloud at Lilian sa isang bukas na lugar at agad na nagtanong si Cloud kung ano ang balak niyang gawin sa kanila. Pero binanggit lang ni Hab-Iki na kumalma at magpahinga dahil nandun siya para gamutin siya na labis na ikinagulat ni Cloud. Binanggit naman niya kay Lilian na kakailanganin niya ang tulong nito para gumana ang lahat at naghinala si Cloud na baka ito ay panglilin lang. Pero iginiit lang ni Lilian na tumigil siya sa kakaisip at manahimik at pinapaalala na sa buong buhay niya, si Cloud ang laging nagprotekta at nagligtas sa kanya kaya't sa pagkakataong ito, gusto niyang siya naman ang magligtas sa kanya kahit isang beses. Ipinaliwanag ni Hab-Iki kay Lilian na para magawa iyon ay kakailanganin niya ang malaking bahagi ng kanyang mana points at kailangan din nilang tanggapin ang isang kontrata sa kanya. Walang pag-alinlangan na pumayag si Lilian at agad niyang ipinasa ang kanyang mana points, na nagbigay kay Hab-Iki ng lahat ng kailangan para ma-activate ang teknik na perfect healing. Ganap na naibalik ang mga nawawalang bahagi ng katawan ni Cloud at tuluyang gumaling ang lahat ng kanyang sugat na parang hindi kailanman nangyari. Napuno ng saya si Lilian nang makita ito at agad siyang tumakbo papunta kay Cloud at niyakap siya ng mahigpit. Ipinahayag ni Cloud kung gaano siya nagpapasalamat kay Hab-Iki, sinasabing halos hindi ka panipaniwala kung gaano kabigat at kasakit ang kanyang nararamdaman kanina lamang, binanggit ng bida na malamang ay dahil iyon sa sumpang inilagay sa kanya. Labis na nagulat si Cloud dahil ang impormasyon tungkol sa kanyang sumpa ay dapat ay ganap na nakatago at hindi maaabot kahit nang may kakayahang mag-evaluate. Idinagdag rin ni Hab-Iki na siya ay isang bayani at ipinaliwanag kay Lilian na sa hinaharap ay magiging isang sage siya. Lubos na nagulat si Cloud kung paano niya nalaman ang lahat ng impormasyong iyon,
kaya ipinaliwanag ni Hab-Iki na personal siyang binigyan ng Diyos ng kakayahang expert eye at dahil dito, lalong namangha si Cloud dahil alam niya kung gaano kalakas at kahalaga ang kakayahang iyon. Pagkatapos ay sinubukan ni Hab-Iki na alisin ang sumpa kay Cloud at ginamit ang kakayahang relief measure, subalit ikinagulat nilang dalawa ni Lilian at biglang napalibutan si Cloud ng mabibigat na kadena na tila lumitaw mula sa wala, at may isang napakalaking gunting na bumababa papunta sa kanya. Sa una ay parang tinamaan si Cloud na ikinagulat ni Hab-Iki at Lilian, pero lumabas na buhay pa siya dahil pinutol lamang ng gunting ang isa sa mga kadena na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Saglit na sinuri ni Cloud ang kanyang pakiramdam at napansin niyang kahit hindi pa niya ganap na nababawi ang dating lakas, ramdam na niyang unti-unti itong bumabalik. Pagkatapos ay yumukod siya ng may paggalang kay Hab-Iki at mahinahon na humingi ng tawad sa kanyang naging bastos na pagtrato kanina. Pagkatapos nito ay binanggit niya kay Hab-Iki na nais niyang isagawa ang seremonya ng katapatan at walang ideya si Hab-Iki kung ano iyon. Kaya ipinaliwanag ni Cloud na isa itong sagradong ritual kung saan ibinibigay niya ng buo ang kanyang kaluluwa at nanunumpa na mananatili sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sapo kay Hab-Iki na gamitin ang kakayahang contract para sa seremonya ng katapatan, dahil ang mga kontrata ay may kapangyarihang pilitin ang lahat ng sangkot na tuparin ang kanilang mga pangako, ibig sabihin na kapag nagkaroon sila ng kontrata ni Cloud ay obligado silang sundin ang lahat ng napagkasunduan. Sandali itong pinag-isipan ni Hab-Iki at napagtanto niyang hindi naman ito masamang ideya, kaya pumayag siyang ituloy ang kontrata at nagsimula ang proseso at nanumpa si Cloud ng ganap na katapatan sa kanya, matapos siyang tanggapin at kilalanin ni Hab-Iki, matagumpay na nabuo ang kontrata sa pagitan nila. Pagkatapos ay lumitaw ang isang marka sa kanilang mga kamay na siyang sagisag ng mga espiritu ng liwanag at simbolo ng katapatan at pangako ngayon ay pinagsasaluhan nila. Pinanood ni Lilian ang lahat ng nangyari at labis siyang natuwa rito. Samantala sina Amalia, Evil at Stelia ay patuloy na naglalakbay at matapos ang ilang distansya ay iminungkahi ni Amalia na huminto muna sila sa isang hot spring para magpahinga sa natitirang oras ng araw at noong una ay nagustuhan ni Stelia ang ideya. Pero nang mas pag-isipan niya ito ay sinubukan niyang pigilan si Amalia dahil ang pagpunta sa hot spring ay nangangahulugang maliligo rin sila kasama si Evil. At ayaw niyang mas mapalapit pa si Evil kay Amalia kaso sa kabila ng lahat ng pagtutol ni Stelia, iginiit pa rin ni Amalia na pumunta sila sa hot spring kaya napilitan na lang si Stelia na pumayag. Samantala ay ipinaliwanag ni Hab-Iki kina Cloud at Lilian kung bakit kailangan niyang kumuha ng mana points mula sa iba, upang magamit ang kanyang perfect healing at naunawaan naman nilang dalawa ang sitwasyon at matapos iyon, isinagawa nilang tatlo ang isang kontrata ng pagbabahagi na nagresulta sa pag-level up ng skill na contract ni Hab-Iki. Napansin ni Cloud na parang may binubulong si Hab-Iki sa buong oras na iyon kaya tinanong niya kung ano iyon, ipinaliwanag ng bida na isa lamang itong boses na tumutulong sa kanya na maintindihan ang mga bagay at ginagabayan siya sa kanyang landas. Napahinto si Cloud at labis na namangha nang mapagtanto niyang ang inilalarawan ni Hab-Iki ay ang kakayahang tutorial. Isang biyayang direktang ibinibigay ng Diyos at naisip din ni Cloud na ibig sabihin nito ay galing si Hab-Iki sa ibang mundo, at nagulat naman si Hab-Iki nang malaman na alam ni Cloud ang tungkol sa ibang mundo. Pagkatapos ay tinanong ni Hab-Iki si Cloud kung may problema ba sa kanya ang pagiging mula sa ibang mundo, ngunit sinabi ni Cloud na wala itong kahit anong epekto at hindi nito binabago ang kanyang katapatan kay Hab-Iki. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at iginiit ni Cloud na ang Diyos na konektado kay Hab-Iki ay malamang ang pangunahing Diyos. Sa mundong ito ay may humigit kumulang 11 Diyos at ang pangunahing Diyos ang itinuturing na pinakamataas sa kanilang lahat. Ang tutorial at expert eye ay mga banal na biyaya na siya lamang ang maaaring magbigay at naniniwala si Cloud na talagang pinagtutuunan ng pansin si Hab-Iki ng pangunahing Diyos at may espesyal itong interes sa kanya. Ngunit nahihirapan si Hab-Iki na paniwalaan iyon dahil kung may pipiliin man ang pangunahing Diyos, mas malamang na sina Cloud at Lilian iyon kaysa sa kanya at gayunpaman ay hindi niya maiwasang magtanong, kung bakit ibinigay kay Lilian ang kakayahang Wild Sanctuary dahil tila napakabigat nitong pasanin para sa kanya. Hindi ito kilala ni Cloud at Lilian kaya ipinaliwanag ni Hab-Iki na isa itong kakayahang naglalaman ng napakalakas at napakalaking kapangyarihan at nang marinig iyon, nagulat si Lilian at tila nagulat kaya't nagsisi si Hab-Iki na nabanggit pa niya ito. Ngunit pumasok si Cloud at ipinaliwanag na duda siyang ang pangunahing Diyos ang nagbigay ng kakayahang iyon kay Lilian mula sa simula,
mas malamang na ang Diyosa ng Mahika ang nagbigay nito dahil lahat ng may kinalaman sa Mahika ay sakop ng kanyang kapangyarihan. Biglang naging tila kabado ang pangunahing Diyos nang maramdaman ang presensya ng Diyosa ng Mahika, na direktang nagsalita kay Hab-Iki at sinabing totoong ang nahihirapan si Lilian dahil sa kakayahang Wild Sanctuary, ngunit ang problema ay kapag naidagdag na ang isang kakayahan at hindi na ito basta-basta maaaring alisin. Sinabi rin na taglay ni Hab-Iki ang kakayahang tinatawag na Grimorio, at sa pamamagitan nito ay kaya niyang ayusin ang mana points ni Lilian pati na ang kanyang kabuuang kapangyarihang Mahika upang makatulong sa sitwasyon. Nilinaw din na huwag siyang umasa ng sobra dahil hindi siya laging available para tumulong tuwing kailangan, naunawaan ito ng bida at nalaman niyang kapag na-activate ang kakayahan ng Grimorio, kusa ng gagana ang sistema at automatikong aayusin ang lahat kaya't magiging maayos na ang lahat mula ngayon at ibinahagi ni Hab-Iki ang magandang balita kina Cloud at Lilian, at lubos silang nagpasalamat nang marinig ito. Subalit sa mismong sandaling iyon, ipinaalam ni Sapo kay Hab-Iki na ang kanyang mga kakayahang expert eye at tutorial ay pansamantalang hindi magagamit, kaya ang maitutulong na lamang ni Sapo ay ang mga impormasyong nakalap na nito. Samantala ay pinagmamasdan ng Diyosa ng Mahika si Hab-Iki at hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na parang nakita na niya ito noon, sa kabila nito ay nagpa siya ang bida na gamitin ang kanyang kakayahang Grimorio, na nagpakita ng isang cute na kuting na nagsabing naroon ito upang turuan si Lilian kung paano kontrolin ang kanyang Mahika at ipinakilala ang sarili bilang si Fen. Kaagad namang nabighani si Lilian sa sobrang cute nito at agad niya itong hinahaplos ng hindi nag-iisip. Tinanong naman ni Hab-Iki si Fen tungkol sa Grimorio at ipinaliwanag ni Fen na siya mismo ang Grimorio at isa ring makapangyarihang sagradong nilalang na nilikha ng Diyosa ng Mahika. Napanatag si Hab-Iki sa narinig at bahagyang hinahaplos ang ulo nito ngunit dahil dito ay kinabahan si Cloud at agad na sumisingit. Ipinapakita na kahit siya ay hindi pa nabibigyan ni Hab-Iki ng kahit isang haplos at samantala sina Amalia, Evil at Stelia ay nagpapahinga sa hot spring at napansin ni Stelia ang laki ng dibdib ni Amalia bago siya agad nakabawi. Pagkatapos ay tinanong ni Amalia si Stelia tungkol sa mahalagang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Stelia na wala pa siyang sapat na detalye tungkol dito at tumingin si Amalia kay Evil at tinanong kung maaari ba siyang tulungan nitong banlawan ang kanyang likod. Kaso direkta itong tinanggihan ni Evil na nagdulot ng munting tawa kay Amalia dahil napagtanto niyang hindi pa sila ganoon kalapit, sumingit si Stelia at sinabing masyado nang mapilit si Amalia dahil ang simpleng pagbanlaw ng likod ay hindi agad nangangahulugan na magkaibigan na ang dalawang tao. Narinig ito ni Evil at bahagyang ngumiti at tumayo siya at sinabi kay Amalia na tutulungan na rin niya itong banlawan ang likod, na ikinagulat ni Emalia subalit sinabi lamang ni Evil na iyon ang ginagawa ng mga magkaibigan.